deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Ito ang unang bahagi sa video ni Saldico, no? Kung saan itinuturo niyang utak nitong nangyaring malawakan na korupsyon ang flood control kaugnay sa malawakang korupsyon itong si Pangulong Bongbong Marcos. At madaling naglulundagan ang mga INC na kaanib ni Felix Manalo. No? Daming komento nila, no? Na umano ang korap ay mga saradong Katoliko pa. Una, nakalimutan nila na si Eduardo Manalo, ang iglesyang inaniba nila, nag-endorse sa mga kandidatong may kaugnayan sa korupsyon. Pangalawa, mga kapatid, ano kayang oring espiritu ang bumubulong ni Eduardo na sinabing yun dapat ang suportahan? So itong pahayag na ito ni Saldico, unang video, gagamitin ito sa malawakang rally nitong naka-schedule na sa pizza 16, 17, 18, sama-sama na ang mga siktang tatag ng tao. Yung kay Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, sama daw sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. At ayon sa The Revealer, ito, sinabi dito mga kapatid, na kasalanan ba ng INC ang pagiging kurap ng mga politikong sagradong Katoliko? O, ayan ang inilabas ngayon sa INC. Ano masasabi ninyo mga kapatid? Comment kayo. Para maunawaan ng iba ang sitwasyon, ay halimbawa, ako ibibigay may GF. May GF daw siya. O, taong kang pinagkatiwalaan. Pero, nagluko ito. Tanong, kasalanan mo ba kung bakit siya nagluko? Yan ang ayon sa The Revealer. Ang iglesia, ito ang inilabas niya na pahayag, ang iglesia ay nagtiwala lang at ang may kasalanan ay yung korap na politikong, katolikong politiko. Kaya, wala kaming kasalanan dyan. Sana mapaliwanagan na ang mga panetiko. Comment nga po ba? Pa-comment nga po ba sa baba? Sino iyong mga katolikong korap? Para maging aware itong si Wendell Talibong na Vice President sa grupong tagapagtanggol kuno ng Katoliko. Ito mga kapatid. So, gagamitin yan sa INC talaga, no? Sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Isa-isahin muna natin. Una, pakinggan muna natin ang bahagi sa pahayag, unang bahagi sa video ni Saldico at umani ito ng iba't ibang mga reaksyon. Ito.
deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yan Para ang sa bawat Pilipino. Alam ko, ang unang bahagi niya, no? Sa video, ilalabas na umano niya ang katotohanan, may resibo. Pero ang unang bahagi sa videong ito kaugnay sa insertion na utos daw umano ni Pangulong Marcos. Kaya may nag-react dito si Jared Pulido. Sabi niya, ito mabasa natin sa kanyang reaksyon. Sabi niya, sa sobrang tanga ng imbintong kwento ni Saldico, hindi niya naisip na nagvito si PBBM ng 194 billion na unprogrammed funds. Kung si PBBM at si Kong Martin ang mastermind, bakit nila binura? Sa GAA yung nanakawin nila. Ito pa, dagdag niya, masyadong pilit ang script ni Saldico. Halatang gustong ibagsak ang Marcos admin para hindi siya makasuhan. Yon ang iba't ibang reaksyon at yon, naglulundagan na dito ang mga kaanib sa iglesia ni Felix Manalo, no? At sabi natin na mga Katoliko, umano, mga kurakot, no? Una, nakalimutan na ba nila itong mga kaanib sa iglesia ni Manalo na ang kapatid mismo, maliit lang sila, pero ang kapatid mismo ni sino? Ni Eduardo Manalo. Ano ang sabi? Nakalimutan na ba nila? Balikan muna natin baka nakalimutan na nila itong pahayag mismo sa kapatid. Kahit nga si dating kasama nila na ministro, si Luel Menorca, no? At punta muna tayo sa ina at kapatid, nanay ni Manalo, Eduardo. Na YouTube video kung saan humihingi ng tulong sina Ka-Angel at kanyang inang si Ka-Tenny at nagsasabing nanganganib ang kanilang buhay. Sa panayam sa media, binigyan ni Ka-Angel na maraming korupsyon na nangyayari sa iglesia. Yan. Nakalimutan na ba nila yan? Na galing mismo sa kapatid na si Angel at yung nanay na nanawagan. Na YouTube video kung saan humihingi ng tulong sina Ka-Angel at kanyang inang si Ka-Tenny at nagsasabing nanganganib ang kanilang buhay. Sa panayam sa media, binigyan ni Ka-Angel na maraming korupsyon na nangyayari sa iglesia. And then, ano ang sabi ni Menorca? Luel Menorca. Yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest. Root of corruption that has plagued the country for many, many years. Because of the block voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang these are all vested interests of the church
in exchange for political endorsement, meron din kapalit na political favors. More and more members of the Church of Christ are now opening their eyes and actually realizing this is no longer the same church as it used to be. It is no longer about God. It is now about vested interest, political influence, and greed and power and money. And I know that there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government. It actually diminishes the ability of the country to have good governance. I know that there are some people who wants change, who wants to expose the truth so that it will not be abused. This root of corruption that has plagued the country for many, many years. Yan, si Manorca yan, dating ministro kasama nila. At ninong niya si Eduardo Manalo. At maliban dyan, nila ni Katini, ano pang sabi ng isang ministro ni Felix Manalo? Kaugnay sa pangyayari. Sandali. Hanapin natin yung isa pang pahayag ng ministro. Imagine, may nagreklamo, nagbayad na daw, pagkatapos hindi sila sinusuportahan. Grabe itong mga iglesia ni Manalo pag gumawa ng mga propaganda. Ito, mga komento nila, pakita natin ha. Ito mga komento nila. Pakita natin. Mga kaanib ito sa iglesia ni Manalo. Di ata alam mo, Talibong, na ang mga sagradong Katoliko, ang mga politikong korap. Sagradong Katoliko pa, mga politikong korap. O, anong masasabi niyo sa sinabing Manorca, sagradong manalista yon? Anong masasabi niyo sa pahayag ni Ka-Angel Manalo? Sagradong miyembro ng Iglesia Manalo yon. Nakalimutan na ba ninyo yung ginagamit ninyong propaganda na pananampalataya ng ating mga ninuno at pinagchap-chap ng mga ministro ninyo sa pahina at 30? Nalulungkot kaming ipag-alam na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan. Marami sa kanila hindi nabubuhay ayon sa utos ng kanilang iglesia. Yan. Kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat ang iskandalo'y dumating ngunit sa aba nila'y nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman ang mga kasalanan lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahihiwalay nilang mga kapatid sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Di ba? Bawal sa INC na makihalubilo sa hindi INC dahil ang tawag nila taga-sanlibutan. Pero pagdating sa eleksyon, kahit ano ang relihiyon, yun talaga ang kanilang susuportahan. Di ba? Anong napansin niyo sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte? Nag-iingay ba ang INC? May narinig ba kayong ingay? Di ba sunod-sunod yung maisog rally na nagsisigawan na bangag si BBM, baba sa pwesto. Pero di nyo narinig na ang INC naglabas ng pahayag kaugnay diyan. Bakit? During the time of Duterte, si Eduardo ay tinuturong ambasador ng OFW. Ito mga komento ng miyembro ng Iglesia ni Manalo. Pagbigyan natin sila, no? Mula kay TR Evander, mga panindigan nitong si Wendell Talibong, wala sa hulog. Kasalanan ba namin ang pagiging kurap ng kapwa mo ring Katoliko? Yan ang sabi niya. Now, nang in-endorse yan ni Eduardo Manalo,
Ilan yung mga politiko na in-endorse na may kaugnayan ngayon sa flood control? At hindi lang yan, yung kandidato ninyong si Marcoleta, harap-harapang inamin ang pagsisinungaling niya sa kaniyang susi dahil nagkukontrahan sa kaniyang salin. Di ba? Okay. Ang sinabi sa aklat na gagamitin ng mga ministro, palaging ginagamit, sino mang mga Katoliko na nagkasala sila hindi dahil sila'y Katoliko. Nasa aklat yung pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons na palaging ginagamit ng mga ministro. Nagkasala sila dahil hindi nila sinusunod ang aral ng simbahang Katoliko. Oh. Pinuputol kasi ng mga INC ang aklat, kaya ang daming mga nabiktima sa maling akala. Ito pa, ang sabi nitong isang miyembro siguro ito ng INC, talibong, sabihan mo kasi mga miyembro niyo, huwag kumandidato kasi pag naupo na pala sila, magmumukhang pera, kayo din. Kasi konsentidor. Oh, yeah. Ayon yan sa iglesia ni Manalo, no? At meron pang pinapusi sila dito, kinukot niya ang pahayag ni Popayos na the evil due to lukewarm Catholics. Oh, di ba niyo naunawaan ang konteksto diyan? Lukewarm Catholics, yun ang mga Katolikong madaling matangay sa mga miyembro ng iglesia ni Manalo. Oh. Dahil lukewarm. Oh. Pero, punta kayo sa mga Katoliko na may alam at namumuhay sa aral ng simbahang Katoliko. Madala nyo ba? Hindi. Dahil alam ng mga Katolikong nag-aral na ang iglesyang inaniban niyo ay tatag lamang ni Felix Manalo. Oh. Kaya yung panawagan nila na open sa lahat umano ang rally, ang CBCP naglabas ng pahayag na wag agad-agad umano, wag kayong sasali sa naturang rally ng INC, GIL at sama-sama na itong mga tatag ng tao. Imagine, ang GIL self-proclaim na ligtas na sila. Usas yun. One saved, always saved. GIL yan. Pagpunta na naman sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, appointed, self-appointed last messenger at self-appointed anghel. Pagpunta naman kay Kibuloy, self-appointed, appointed son of God. Imagine, kasama-sama na ngayon. Di ba? Pero, may panawagan si Cardinal David. Pakinggan muna natin. Mga kapatid, mga minamahal kong kababayan. Noon pong September 21 sa EDSA People Power Monument, nanawagan po tayong muli para sa katotohanan, katapatan, at tapang sa harap ng mga pagsubok ng ating bayan. Ngayon po, habang patuloy nating hinaharap ang mga matinding katiwalian sa mga pondo para sa flood control, nais ko pong ulitin at patibayin ang panawagang iyon. Suportado po ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang mas malalim na pagtutulungan ng simbahan at ng sambayanan, church and civil society sa diwa ng synodality o sabayang paglalakbay, pakikinig sa isa't isa, pagkilos ng sama-sama at pagtindig para sa kabutihan ng lahat. Hindi po tayo kumikilos dahil sa galit, kundi dahil sa pag-asa
nananawagan po tayo ng pananagutan, pagtatanggol sa katotohanan at pagpapalakas ng ating demokrasya. Ang katiwalian ay hindi lang paglabas sa batas. Ito'y mabigat na kasalanang moral. Ninanakaw nito ang para sa mahihirap, winawasak ang tiwala at pinahihina ang haligi ng ating bayan. Kaya naman kasama natin ang sambayanan sa panawagang panagutin ang sangkot sa paggamit at paglustay ng mga pondong pampubliko, ibalik ang ninakaw at wakasan ang sistemang pampolitika na ginagamit ang pera ng bayan para sa pansariling kapakanan at para gawing dependent at mahihina ang ating mga komunidad. Laging umaasa sa ayuda. Para naman sa mga nasasangkot at ngayon ay nabibigatan ng konsensya dahil sa hiya na hinaharap ng kanilang mga pamilya, nais kong ipaalala na may 3 hakbang ng tunay na pagbabago at pagbabalik loob. Una, pag-amin. At ito yung tapang na sabihin o aminin ang nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Ikalawa, pagsisisi. At ito yung taus-pusong pagsisisi sa mga pinsala na nagawa o perwisyong naidulot sa lipunan. Ikatlo, ang pagsasauli at pagtutuwid. Yung handang itama at isoli ang ninakaw para sa kabutihan ng ating bayan. Kapag merong pag-amin, pagsisisi at pagsasauli, ay mas madali hong lumago ang tunay na pagpapatawad at pagkakasundo. Pipiliin nating lagi ang mapayapang pamamaraan, ang pagsunod sa saligang batas, at ang aktibong pakikilahok sa demokratikong proseso. Tinatanggihan po natin ang anumang panawagan sa karahasan o mga panawagang labag sa batas na mga hakbang nasa pagkakaisa, pag-ibig sa kapwa, at katapatan sa katotohanan ang lakas ng ating bayan. Hinihikayat ko po kayo, mga laiko, na manguna sa makasaysayang misyon na ito. Nananawagan din po ako sa ating mga lingkod bayan at mga nasa uniforme na manatili naman tayong tapat sa ating konstitusyon at batas. At inaanyayahan ko po ang lahat ng may mabuting kalooban, anumang relihiyon o paniniwala o partido, na magtulong-tulong tayong magtayo ng lipunang ang kapangyarihan ay paglilingkod, hindi pribilehyo. Ang pamamahala ay pananagutan, hindi palakasan. At ang pag-asa ay hindi salita lamang, kundi sama-samang paninindigan. Hindi po tayo laban sa tao, kundi laban sa sistemang nagdudulot ng kasamaan at pagsasamantala. At naniniwala po ako na sa tulong ng Diyos at sa tapang ng sambayanang Pilipino, mananaig ang liwanag kaysa kadiliman, ang katotohanan kaysa kasinungalingan, at ang pag-ibig kaysa katiwalian. Sa tulong at gabay ng Diyos, sama-sama po nating itatayo ang isang bansang marangal, makatarungan at tunay na malaya. Ito po si Cardinal Pablo Virgilio David, Obispo ng Caloocan at Presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Okay, yon. Narinig ninyo ang pahayag ni Cardinal David. Alam nyo ba, itong aklat na ito, ginagamit ito sa mga ministro ni Manalo, lalo na pagdebate, dahil may ginagamit sila sa bahagi na ito, mga kapatid, no? Na malibang yung nakasulat na ang Catholic, ang Church of Christ ay itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, inaangkin nila yan. Pero itong pahina 256 na pinuputol nila,
tulad sa pananampalataya ng ating mga ninuno, maraming mga makasalanan sa simbahang Katoliko. Yan ang ginagamit nila. Ay inaamin ng otoridad ng simbahang Katoliko na maraming mga makasalanan sa simbahang Katoliko. Pero may karugtong yan, na maraming mga makasalanan sa simbahang Katoliko dahil hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Yun ang karugtong. Pero, sinabi diyan, ngunit, ayon sa kasaysayan, marami ng mga nakasala at mga makasalanan na sumusunod sa simbahang Katoliko at sila'y nagiging santo. Kaya mag-ingat talaga. Dito, tuwang-tuwa sa paglabas ni Sal dito ko, tuwang-tuwa ang mga manalista. Nakalimutan yata nila na kahit kapatid ni Eduardo Manalo may pahayag noon. na YouTube video kung saan humihingi ng tulong sina Ka-Angel at kanyang inang si Ka-Tenny at nagsasabing nanganganib ang kanilang buhay. Sa panayam sa media, binigyan ni Ka-Angel na maraming korupsyon na nangyayari sa iglesia. Yan. Sinong nagpahayag niyan? Di ba? Sandali mo na. Kung saan humihingi ng tulong sina Ka-Angel at kanyang inang si Ka-Tenny at nagsasabing Di ba? Kapatid mismo ang nagpahayag na yan. Ministro. Nakita niyo ba yung ministro na nahuli sa panahon sa malapit ng eleksyon? Di ba? Ministro yon. And then, ano ang sabi ng mga ANC? Dito, mapansin ninyo kung anong uri ng espiritu talaga ang bumubulong sa kanila. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Ang mga atake nila. Tingnan niyo ang pahayag nila, mga kapatid. Sabi dito, ito, pulpul, litikong sagradong Katoliko ang timawa sa pera. Inaatake ni Talibungbong ang kaisahan ng iglesia na kung tutuusin ay dumaragdag lang sa palahaw ng sambayanang Pilipino. Yon ang sabi nitong Darrell. Anti-Duterte kasi si Talibong. Dami nila mga pahayag dito. Ito pa, mananagot, ang dapat mananagot. Statement ng mga sumusuntok sa hangin. Bakit yung mananagot, ang dapat mananagot, statement na sumusuntok sa hangin? Yan ang laman ng utak ni Talibubong. 10 ng kapwa niya hangal at inutil. So napansin niyo ba kung gaano talaga magsalita itong mga miyembro ni Felix Manalo? Kaya sabi dito ni attorney mismo, malaking posibilidad na itong pahayag ni pahayag ni Saldi, gagamitin ito sa rally ng INC at nakiisa ang GIL at QGC. Ang laking bahagi ng statement niya, Marcos, si Marcos talaga ang pinupuntiryan niya dito. Kasi gagamitin nga ito sa rally sa November Yan, si attorney sa kanyang insurrecto. 16 to 18. Gagamitin yan na kasi wala talagang nakukuhang ebidensya laban kay Marcos Walang nakukuha. Pero Tandaan natin, hindi makamarkos ito si attorney insurrecto, ang gagamitin ngayon si Saldico. Ang tinuturo ni Saldico, hindi pa nga si Martin Romualdez Si PBBM mismo. Ang sinasabi niya lang kay Martin Romualdez, kinumpirma niya kay Speaker Martin Romualdez, Speaker, totoo ba na order ito ng presidente? Di ba? Yan yung
Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, itong lalabas nito, ang timing nito, malinaw, nakaugnay ito sa gagawing mga rally. Kaya sa susunod na mga araw, Oh, ang rally, pizza 16, 17, 18. Rally yan. Sa nagkaalyadong GIL, KOGC at Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. No? At timing na timing ang paglabas na ito ni Saldico, kung saan ang itinuturo niya talaga si PBBM. Mamaya ating intayin ang sagot nito sa Malacanang. mas magiging mainit ang destabilisasyon. Yung usapin ng kudeta. Ano ito? Magiging mainit na issue sa susunod na mga araw. Lalong maglalakas loob yung mga nananawagan ng destabilisasyon. Lalong maglalakas loob yung mga nananawagan ng coup. Kasi nagkaroon na sila ngayon ng bala eh. Ito na yung bala nila. Laban kay PBBM. Mas hindi pa nga tungkol kay Romualdez. Panoorin nyo yung mga pinagsasabi ni Saldico. Mas hindi pa tungkol kay Romualdez. Para sa kanya, kinumpirma niya lang kay Martin Romualdez kung totoo daw yung order na Ito lang, ang sabi ni Saldico, sasabihin niya raw ang lahat ng katotohanan. Pero wala naman siyang sinabing lahat ng katotohanan. Ano bang sinabi niya? Hintayin natin dahil part 1 pa yon, part 1, di ba? Part 1 ang video niya. Tungkol lang naman sa insertion yung sinabi niya eh. Insertion sa budget. Wala naman siyang ibang sinabi. Kaya lang, ang isipin natin, ano ito? Parang first installment. Kasi part 1 daw eh. Mayroon pang susunod. Baka sa mga susunod, ididetalye niya na yung pagdala ng mga pera. Pero ito, mga kabunyog, mga kababayan, hindi na ito pwedeng baliwalain nila Martin Romualdez at ni PBBM. Ano ito? So, hintayin natin kung ano ang sagot sa Malacanang ni PBBM kaugnay dyan, no? Na paglabas, unang bahagi at malaking posibilidad na ito'y gagamitin na pahayag lalo na sa rally, darating na rally ng INC, GIL at sa grupo ng Kingdom of Jesus Christ, mga kapatid. So, yan, mga kapatid, ang paglabas ngayon ni Saldico. Kaya tinitira ng mga, grabe ang tira dito sa mga miyembro ng INC na nakita ninyo. Una, ito kasi si Saldico, alam nyo, dating seminaryan yan. At punta naman tayo kay Diskaya. Alam nyo ba si Diskaya na ang daming mga pampaswerte, milyon-milyon. Mga Katoliko din ito. At yung lalaki ay sakristan mayor yan noon. Pero, ibig ba sabihin, ang simbahang Katoliko ay mananahimik dahil sila mga Katoliko? Hindi. Ang aklat ng ginagamit ng mga ministro laban sa atin, ito, na palagi nilang ginagamit para makatangay ng inosente, na sinabing, maraming mga makasalanan sa loob ng simbahang Katoliko. Totoo, nandito sa aklat na ginagamit nila. Pero may karugtong na iniwasan. Yan ang malinaw na pandaraya. Dahil ang karugtong, sila'y nagkasala, hindi dahil sila'y Katoliko. Sila'y nagkasala dahil hindi sila sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Ngunit ang kasaysayan, malinaw na nagsabi na marami ng mga makasalanan sumunod sa aral ng simbahang Katoliko at sila'y nagiging santo. Kaya mag-ingat sa mga ganyang propaganda ng INC, mga kapatid. No? So, kung ang simbahan mo na inaaniban mo, inaaniban mong iglesia, ay
hindi iglesia ng mga makasalanan dahil para sa kanila iligtas na sila. Hindi, totoong iglesia yan. Hindi kay Kristo yan. Bakit? Anong sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia? Alam niyo ba? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, napakalinaw sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 10. Yan. Okay, pakita natin ang sabi dito. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masama't mabuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Ano daw umano ang bumubuo sa iglesiyang tatag ng ating Panginoong Hesus? Masama't mabuti. Bakit? Dahil, kaya nga, hindi lahat na mga kaanib ng simbahan ay mga santo. Ang simbahan ay hospital ng mga makasalanan. At ang ating Panginoong Hesus, sabi niya sa Mateo Kapitulo 9, versikulo 13, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ang simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay ospital ng mga may sakit na kaluluwa. Sino po ba ang tinatawag ni Kristo? Yung sinasabi nilang mga Katoliko, mga makasalanan, yung hindi matuwid daw. Ang tunay na simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay sabi niya sa kanyang parabola. Tingnan niyo ang kanyang parabola. Sa San Mateo Kapitulo 13, versikulo 24, versikulo 30. Ito ang mabasa natin sa parabola ng ating Panginoong Hesus. Nagsalaysay muli si Hesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang maraming damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya. Isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggat sa anihin. Pag-aanihin, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang damo at inyong pagbigkis-bigkisin at kaya sunugin. Pagkatapos ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Yun ang parabola ng ating Panginoong Hesus kaugnay sa kaniyang iglesia. Bakit? Dahil ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, ang kaniyang simbahan, ang kaniyang iglesia, na naglalaman umano sa masamang damo at
mabubuting binhi. Kaya ang simbahang Katoliko ay may mga banal at may mga makasalanan na ayon sa aklat na ginagamit ng ANC, sila'y makasalanan hindi dahil sila'y Katoliko, dahil sila'y hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Ngunit ang kasaysayan nagsabi, marami ng mga makasalanan sumunod sa aral ng simbahang Katoliko at sila'y nagiging santo. Kaya nitong mga naglulundagan at natutuwang mga INC na tingnan niyo itong mga Katoliko, mga politiko, mga sarado pang Katoliko pero mga kurakot. Abay, nakalimutan ata nila yung pahayag ng kapatid mismo ni Eduardo Manalo. na YouTube video kung saan humihingi ng tulong sina Ka-Angel at kanyang inang si Ka-Tenny at nagsasabing nanganganib ang kanilang buhay. Sa panayam sa media, binigyan ni Ka-Angel na maraming korupsyon na nangyayari sa iglesia. Yan. And then, yung ministro nila, dating ministro nila. Pero sinagot lang natin mga kapatid. At ito ang abangan natin kung ano ang reaksyon at sagot kaugnay sa paglabas nitong si Saldico. So maraming salamat sa iyong pagsubaybay hanggang sa muli.